Please be seated. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made, and we should rejoice and be glad in it. Patuloy po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon, sa Kanyang katapatan sa atin at maging sa Kanyang simbahan. Ngayong araw po nito ay pinagdiriwang natin ang pag-ordina o ordination ng ating butihing Father Romy June Peñalosa ng Visayas bilang obispo po ng Visayas. Praise God. Noong nakaraang Martes, inordinahan din po si Bishop Robert Pabico ng Southern Luzon at Bicol. At next week, ordinahan din po ang ating butihing si Father Hezekiah Abogatal bilang obispo din po ng Mindanao. Truly, God is working in His church. And greater things are yet to come in His church. Amen. Meron pong dalawang magkakaibigan. Kwento ng dalawang magkakaibigan, isang Inchik at isang Kristiyano. Sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang relihiyon. Sabi po ng Inchik, "Alika, kaibigan, punta tayo sa aming templo at ipapakita ko sa iyo ang aming Diyos na sinasamba." So pumunta sila sa templo ng mga Inchik. At pagdating nila doon, ay namangha ang kaibigang niyang Kristiyano dahil sa kanyang nakita, napakaganda po ng loob ng templo. At lahat po ay mayroong, mayroong malagintong dekorasyon ang kanilang templo. At sa harapan noon ay nakita niya ang napakaraming estatwa ng mga Buddha. Iba-ibang mukha, iba-ibang posisyon. At ito ay napapalibutan ng insenso. So, amazing, no? Ang kanilang templo. Sa mga nakapasok na sa templo ng mga Chinese, talagang amazing ang kanilang lugar. So, sabi ng kaibigan ng Chinese, "Tika, punta naman tayo sa inyong templo para makita ko naman ang sinasamba niyong Diyos." Noong una, nag-aalinlangan pa yung Kristiyano. Subalit sinama niya. Nang dumaan sila sa isang simbahan, pumasok sila. At nang pumasok sila, laking gulat ng Inchik na makita niya ang napakalaking cross sa dambana ng altar. Tanong niya kaagad, "Sino yan? Bakit may taong nakapako sa krus? Nasaan ang Diyos nyo?" Yun yung mga tanong ng Inchik, ano? Sagot naman ng Kristiyano, "Siya ang aming Diyos. Nakapako siya sa krus. Napako siya sa krus, naghirap, namatay para sa amin. Ganyan kami kamahal ng aming Diyos." At bilang pakutya sa kanyang kaibigang Inchik, sabi niya, "May ganyan ba kayong Diyos?" Marahil po sa lahat siguro ng relihiyon sa buong mundo, no? Tayo lamang mga Kristiyano ang makakapagsabi na meron tayong Diyos na namatay para sa atin. Tayo lamang ang may Diyos na nagdusa at naghirap. Kadalasan o karamihan ng mga Diyos ng ibang relihiyon ay sila yung nagdurusa. Sila yung naghirap para lamang makalapit o mahalin ng kanilang Diyos. Subalit tayo mga Kristiyano, kakaiba po ang Diyos natin. Siya ay naghirap at namatay para sa atin. Dahil mahal po tayo ng ating Diyos. Subalit hindi po ganon minsan ang pananaw ng mundo. Kahit na siguro nung panahon nila Pedro sa ating ebanghelyo, ang ina-expect nila na kanilang tagapagligtas ay isang na magpapalaya sa kanila sa mga Romano, ay isang tagapagligtas na malakas, makapangyarihan at magbibigay sa kanila ng katanyagan at kapangyarihan. Kaya nang sinabi ng ating Panginoon ang mangyayari sa Kanya, pagpunta nila sa Jerusalem, labis na lamang ang pagtutol ni Pedro. Diba? Nabasa natin. Ayaw niya na mangyari ito sa ating Panginoon. Ayaw niya na maghirap at mamatay ang ating Panginoon kasi iba yung expectation nila ng Mesiyas.
Ayaw nila ng Diyos na mahina. Okay? Ngunit ito po ang kalakasan ng ating Diyos, ang maghirap siya para sa tao. John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit nagdusa, naghirap ang ating Panginoon? Upang ipakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya mapalad po tayo na meron tayong Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Palagi kong sinasabi, alam nyo, wala na pong ibang iniisip ang Diyos para sa atin, kundi ang ating kapakanan lamang. Wala siyang iniisip na para sa ating ikasasama, kundi para lamang sa ating kabutihan. Kaya nga po ang simbolo ng krus ay mahalaga para sa ating mga Kristiyano. Sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto, sinasabi niya, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sinabi din niya sa Pilipos, 3 kabanata, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Minsan nakakalungkot po sa ating mga kapatid na Kristiyano. Meron tayong mga kapatid na Kristiyano na naiilang sa krus, natatakot sa krus, o minsan iwinawaksi ang krus. Subalit ang katotohanan po, ito ang ating kaligtasan. Dahil sa pagkamatay ng Panginoon sa krus, tayo ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat ito ang paalala sa ng ating Diyos na siya ay hindi nagdalawang isip na ibigay ang kaisa-isa ng anak. Maghirap at mamatay para sa atin. Kaya dapat rin tayong matutong magbuhat ng ating krus at pasanin sa buhay. Sabi nga nila, ang ebanghelyo daw ay it is a coin with two sides. Dalawang bahagi. The cross and the crown. Kumbaga, the glorious side and the suffering side. Kung ating lamang i-embrace ang glorious side and i-reject natin yung suffering side, kumbaga, nililin lang natin ang ebanghelyo. We have to embrace both the glorious and the suffering side of the gospel of Christ. Dahil ang Panginoon po na nagsabi sa Mateo, 11 kabanata, sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Subalit, siya rin po ang nagsabi sa ating ebanghelyo, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So ano ba pag lumalapit tayo sa Panginoon ay upang alisin lamang ang ating kabigatan? Or lumalapit tayo sa Panginoon na dala-dala natin ang ating krus? Okay? Dapat ganon. Alisin natin, ialay natin sa ating Panginoon yung mga sinasabi nilang meaningless and futile burdens. And at the same time, dalhin natin ang ating cross sa kanyang harapan. Okay. Sabi rin niya sa Lucas, 14 kabanata, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So kailangan tanggapin natin.
pareho. The glorious side and the suffering side ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So ano bang mga pinapasa natin ngayon sa ating buhay? Problema sa bahay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Marahil napakarami nating kabigatan sa buhay. Subalit ito po ang balita. Hindi po yan tatanggalin ng ating Panginoon. Ang nais niya ay pasanin natin ang ating krus na merong pagmamahal. Katulad ng pagpasan niya sa krus o kaya pagpasan niya sa ating mga kasalanan nang siya ay ipinako sa krus. Sabi nga ng isang text, no pain, no gain. No guts, no glory. No ID, no entry. Ano yung no ID, no entry? Related ba yun sa gospel natin? Siguro ang ID natin, mga Kristiyano, yung ID ni Kristo. Ano ba yung ID ni Kristo? Well, ito po ang ID ng cross. Kumbaga, ito yung ating ID bilang mga Kristiyano. Huwag nating kalimutan yung cross na siyang simbolo ng ating kaligtasan. Ang krus na kung saan ang ating Panginoon ay naghirap at namatay para sa atin. Dahil tayo ay mahal ng ating Diyos. Kaya tandaan natin, huwag nating itakwil. Kailangan tanggapin natin o i-embrace natin yung dalawang side ng coins ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. The glorious side and the suffering side. And truly, if we carry our cross, merong naghihintay sa atin. The glory, the reward of glory na natanggap din ng ating Panginoon dahil siya ay naging tapat sa kagustuhan ng kanyang Ama. Supurihin ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig at katapatan sa atin at sa kanyang simbahan. Amen. Tayo tumayo.